Magandang araw, Pilipinas! Hatid namin sa inyo ang mga naging hakbangin at aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Mula sa pagtutok sa isang maritime incident sa West Philippine Sea hanggang sa pagbibigay pugay sa mga atletang Pinoy. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Isang command conference ang agad na ipinatawag ng Pangulo matapos ang isang maritime incident sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang insidenteng ito, tinututukan din ng maraming mga bansa. Makikita sa video na ito kung paano ang isang maliit na barko ay hindi lamang sinundan kundi dinikitan pa ng dalawang mas malalaking mga barko. Kuha ang video na ito ng Armed Forces of the Philippines sa insidenteng naganap mismo sa West Philippine Sea o bahagi ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ang maliit na barko sa video ay ang Uniza May 2 o UM2. Ito namang mas malaking barko sa bandang baba ng UM2 ay isang Chinese militia, habang ang di hamak na mas malaki talagang barko sa gawing itaas ay isang unit ng Chinese Coast Guard o CCG. Sa mga oras na yan, ang UM2 ay nasa kanyang ruta habang nagsasagawa ng isang rotation and resupply mission patungo sa mga sundalong Pinoy na lulan ng BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ang mga tropang Pinoy na sakay mismo ng UM2 na bidyohan mismo kung gaano kalapit ang pagdikit sa kanila ng Chinese Coast Guard, at sa sobrang lapit, nabangga sila ng CCG. Sa hiwalay pang video na ito mula sa iba pang sakay ng UM2, makikita pa nga ang pagsabit ng bahagi ng Chinese Coast Guard sa barko ng mga Pinoy. At bukod pa sa barkong UM2, pati itong Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra, hindi rin tinantana ng Chinese Maritime Militia, dahilan din para mabangga ng Chinese vessel ang likurang bahagi ng BRP Cabra. Sa video pa na ito nakuha ng mga sakay ng BRP Cabra, mapapansin ang pagkaalog ng mga sakay ng Filipino vessel nang mabangga sila ng Chinese Maritime Militia. Ang BRP Cabra ang siyang escort sana ng UM2 na nagawang paghiwalayin ng Chinese vessels. Dahil din dito, di na naisa katuparan ng Uniza May 2 ang kanyang resupply mission, habang ang hiwalay na Uniza May 1 lamang ang nagtagumpay na magdala ng mga supply para sa mga tropang Pinoy na sakay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matapos ang insidente, si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. agad na nagpatawag ng isang command conference kasama ang Department of National Defense, ang buong security cluster ng pamahalaan, pati na rin ang Philippine Coast Guard. The President is taking this very seriously. He's taking this very, very seriously, so much so that he called the special command conference this morning. Dito, ibinigay sa Pangulo ang lahat ng detalye ng naganap na insidente na anilay isang malinaw na paglabag ng China sa karapatan ng Pilipinas na maglayag ng malaya sa nasasakupan nito. Chinese Coast Guard and maritime militia vessels, in blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Uniza May 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. Agad rin namang binigyan ng direktiba ng Pangulo ang Philippine Coast Guard. Now, on orders of the President, the Philippine Coast Guard will now focus on the conduct of marine incident investigation. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. Pero ang China, nagpalabas rin ng mga video na kuha ng kanilang mga tropa noong naganap ang collision incident. Sabay sisi pa sa mga Pinoy ang kasalanan kung bakit daw sila nabangga. Giit pa nila, nagsagawa sila ng restraint o nagpigil para hindi daw sana umabot sa banggaan ang insidente. Sa pahayag na yan ng China, walang kaabog-abog na sinabi ni Secretary Teodoro. In law, we have a principle called the thing speaks for itself. Was that restraint?
I don't think so. Any unbiased person with a modicum of reason will see that this is not restraint. Their preface to their statements and their statements are to us a distortion of the truth. At dahil daw sa tangkang ito ng China na baguhin ang kwento at baliktarin ang nangyari, mas kailangan ngayon ng mga Pilipinong magkaisa sa pagtutol sa ginagawa ng China. Kaisa na rin naman ng Pilipinas ang maraming mga bansa laban sa pangharas na ito ng China. Kasama na sa nagbigay ng pakikiisa sa Pilipinas ay ang Japan, Germany, Canada, Netherlands, UK, European Union at maging si US President Joe Biden. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Giit naman ng ating pamahalaan, hindi tayo naghahanap ng away. Gusto lamang nating pangalagaan ang ating karapatan at protektahan ang ating nasasakupan. Kaya naman bukod sa isinampang panibagong diplomatic protests, pinag-aaralan din daw kung ano ang posibleng maikaso laban sa China, habang isinusulong din ang pagsasabatas ng Maritime Zones Bill sa Pilipinas. This will be our domestic version of an international agreement. And these are the laws of the coastal state. And therefore, all flag states with vessels flying, for example, our maritime waters, would have also a duty to comply with the laws enacted by the coastal state, like the Philippines. Kasabay naman ng lahat ng ito, nanindigan ang ating sandatahang lakas, pati na ang Coast Guard na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon sa West Philippine Sea kahit may paulit-ulit na banta ng panggigipit. Kaya naman, sa isa pang aktibidad ng Pangulo, kasama ang ilan sa hanay ng sandatahang lakas, muli niyang tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa kanila. Rest assured that we will remain steadfast in transforming and modernizing the AFP into a world-class force that is respected by its counterparts and is a source of national pride. Nauna na ring inihayag ng Pangulo ang kaparehong pagbibigay diin ng suporta sa Philippine Coast Guard sa anibersaryo ng PCG noong nakaraang linggo. Sa kabila naman ng insidenteng yan, mas pinaigting pa na ugnayan sa maraming mahalagang katuwang na bansa ng Pilipinas sa iba't ibang sektor ang ikinasa ng Pangulo nitong nagdaang linggo. Habang oportunidad naman para sa ekonomiya ng ating bansa ang hatid ng isang samahan ng mga Japanese businessmen at ang makasaysayang tanda ng kooperasyon kasama ang United Nations. Isang malaking hakbang tungo sa sustainable development ang natunghayan sa loob ng termino ng Administrasyong Marcos Jr. nitong Martes, katuwang ang United Nations o UN. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, mismong Pangulo ng Pilipinas ang sumaksi sa paglagdat sa pinakabagong United Nations Sustainable Development Cooperation Framework o UNSDCF para sa taong 2024 hanggang 2028. Ito ay nagpapakita na seryoso ang Pangulo sa pakikipagtulungan sa UN upang makamit ang sustainable development para sa Pilipinas at para sa buong mundo. Ang cooperation framework ay pinirmahan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan at UN President Coordinator sa bansa na si Mr. Gustavo Gonzales. Isang strategic planning framework ang nilagdaan ng UNSDCF sa pagitan ng Pilipinas at UN. Nakapaloob dito ang mga stratehiya upang suportahan ang mga sinusulong na prioridad ng Marcos Jr. Admin habang nakalinya sa 2030 Agenda for Sustainable Development ng UN sa tulong ng 17 Sustainable Development Goals o SDG. As a founding member of the United Nations, the Philippines strongly supports the UN as a beacon for multilateral approaches for making lasting peace and progress a reality for all peoples, for all nations. Inaasahan ng Pangulo na mas iigting ang ugnayan ng bansa sa UN upang masolusyonan ang mga pangunahing isyu sa bansa gaya ng food security, kalusugan, edukasyon, climate action at mga sakuna. We look forward to vigorous engagements on key issues that bear on the future of our communities, including food security, health, education, climate action, decent work,
digital transformation, and disaster risk reduction. Samot-saring oportunidad naman mula sa mas pinalakas na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan ang inaasahan sa pagbisita ng mga miyembro ng Japan Chamber of Commerce and Industry o GCCI kay Pangulong Marcos Jr. Sa isang courtesy call sa Malacanang, ipinabatid ng JCCI leaders ang kanilang mataas na pagkilala sa mga hakbang ng Pangulo upang gawing kaakit-akit na destinasyon para sa pamumuhunan ng bansa. Katunayan, ibinahagi ni JCCI Chairperson Ken Kobayashi na ilang Japanese firms ang naengganyo sa kanyang isinusulong na socio-economic 8-point agenda. Kaya ang kanilang pagbisita ay upang palakasin pa raw ang pakikipag-ugnayan sa bansa dahil sa napakaraming oportunidad na maaaring matatagpuan dito. Ito rin daw ang nakita ng mga negosyante at mga matataas na government officials ng isang European country ayon sa ambassador ng Czech Republic. Sa kanyang presentation of credentials, ibinalita ng ambassador sa Pangulo na nagpaplano na sila ng ilang parliamentary visit sa bansa sa susunod na taon para sa mga usapin tulad ng depensa. Isa na rito ang Czechia Minister of Agriculture para sa ugnayan sa agrikultura na sasamahan din ng delegasyon ng mga businessman na interesadong magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Sabay ding pinapalakas ng Pangulo ang pakikipagtulungan sa mga kapwa bansa sa Asia gaya ng India. Kaya isa rin sa kanyang malugod na tinanggap sa palasyo si Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran para naman sa mas pinaigting na relasyon ng Pilipinas at India na nabuo noong 1949. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, hatid namin sa inyo ang ilan pang mga hakbangin ng Pangulo tungkol sa kanyang pagtutok sa marami pang mga sektor. Tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Experience heart-pounding action. Courtside thrills. This coming November 9, 2023 at the Smart Araneta Coliseum, Pilipinas Super League President's Cup 2024. Live at IBC 13. Simulcast on Facebook and YouTube. Malimit nating marinig ang malasakit at pagbibigay ng malaking importansya ng Pangulo sa kapakanan ng mga mahihirap nating mga kababayan na unang-unang naaapektuhan ng mga suliranin sa bansa. Kaya sa loob lang ng isang linggo, 3 ahensya ng gobyerno ang kanyang pinulong upang solusyonan ang mga pangunahing isyu sa kalusugan, transportasyon at enerhiya na labis pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang pangakong hatid ng isinabatas na Universal Healthcare Act ay malapit nang maabot matapos sumang-ayon ng Pangulo sa pagbuo ng Universal Healthcare Coordinating Council na mamumuno sa implementasyon nito. Iminungkahi ang pagbuo ng konseho sa isang sectoral meeting kasama ang Department of Health o DOH na siyang magiging chair habang co-chair ang Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, magsisilbing tagapamahala ang council mula sa pagpapatupad ng UHC Act sa buong bansa, local government level hanggang sa tamang paggamit ng pondo para rito. It will serve as the venue to discuss relevant concerns that might be raised during the implementation of UHC.
Bahagi rin ng bubuuing council ang iba't ibang ahensya gaya ng DBM, DICT, DOF, NEDA, TESDA, CHED, DepEd, PhilHealth at PRC. Sa pamamagitan nito, unti-unti nang maibibigay sa lahat ng Pilipino bilang benepisyaryo ang abot kaya at kalidad na serbisyong medikal na pangunahing layunin ng UHCA. Hindi lang sa isyong kalusugan dahil kasabay din ng pinangunahang sectoral meeting ng Pangulo, ang direktiba naman para sa Department of Energy o DOE upang ibsan ang suliranin sa presyo ng gasolina. The highlights of the meeting resulted in the following. One, the President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month and simplify the release requirements. Dahil dito, inaasahang mas mabilis nang matatanggap ng mga apektadong tsuper ang tulong ng pamahalaan sa oras na tumagal ng 1 buwan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. May pondong 3 bilyong piso ngayong taon. Nais ding pasimplihin ng Pangulo ang pagpapalabas ng pondo para sa Fuel Subsidy Program. Sa makatuwid, kakailanganin na lamang ang pinal na listahan ng mga benepisyaryo mula sa DOTR para sa mga may prangkisa, DILG para sa mga tricycle drivers at manggagaling naman sa DTI ang listahan ng mga delivery service riders. Isa pa sa pinatitignan ng Pangulo sa DOE ay ang paggamit ng gasolina ng mga driver na may mas mataas o 20% ng ethanol blend dahil sa mas mura nitong halaga kumpara sa gasolina, lalo na yung imported ethanol. It will result in a price differential of around 1 peso and 28 centavos or up to even 1 peso and 50 depending on, of course, on the prices. Bukod sa pagpapababa ng presyo ng gasolina, dapat abot kaya rin ang enerhiya para sa sambahayang Pilipino. Kaya kasunod na pinulong ng Pangulo sa hiwalay na sectoral meeting ang Private Sector Advisory Council o PISA upang humingi ng rekomendasyon kaugnay sa usapin ng manufacture, enerhiya at tubig, regulatory reforms, transmission at iba pang hakbang ang iprinisenta ng PISAC sa Pangulo para sa pagbibigay ng murang halaga ng kuryente sa mga Pilipino. Habang ipinanawagan ang buong suporta ng pamahalaan para sa mga proyektong multipurpose dams sa iba't ibang rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadali ng proseso sa mga water-related infrastructure projects. Humingi rin ng suporta ang PISA para sa industriya ng semento sa bansa upang gamiting materyales ng pamahalaan sa mga construction projects nito. Mula sa pagsusulong ng mga hakbangin sa health at energy sector, pati na nga sa infrastructure industry, hindi pa rin pinababayaan ng Pangulo ang pagpapaibayo ng agrikultura. Katunayan, isa rin yan sa binigyan diin niya kasabay ng pagdalo sa anibersaryo ng Federation of Free Farmers kamakailan. Isang kahilingan ang hinihingi ng Pangulo sa mahalagang samahan ng mga magsasaka sa bansa na isa pang katuwang ng pamahalaan sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Ito ay ang buhayin daw ang isang legasiya na mismong ang kanyang ama at dating Pangulo Ferdinand E. Marcos Sr. ang nagpasimula. Kaya nga kasabay mismo ng pagkikibahagi ng Pangulo sa selebrasyon ng ika-7 dekadang anibersaryo ng pagkakatatag ng Federation of Free Farmers. Kabilang sa kanyang mga binigyang diin ay ang pagpapalakas sa agricultural productivity habang tinitiyak na kasabay na umaangat ang estado ng pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Pagpapababa ng pagdedepende ng bansa sa pag-aangkat ng mga produktong agrikultura habang pinapanatiling sapat ang supply sa merkado na may abot kayang halaga para sa bawat wan at wana. Ayon sa Pangulo, higit na kinakailangan ang pakikibahagi ng mga kooperatiba at samahan sa bansa, kabilang na ang Federation of Free Farmers o FFF sa pagsusulong ng sektor ng agrikultura. We celebrate today 7 fruitful decades of your long-standing cooperation and partnership with government in sustaining development in the areas of agri-fisheries, agrarian reform, and agricultural cooperatives, amongst others.
At ang mga programa ng FFF tungo sa pagpapalakas ng agricultural productivity ay matagal na raw nasubok ng panahon dahil ito rin ang naging advokasya ng yumaong ama na si dating Pangulong Marcos Sr. This noble pursuit is the very essence of what my father, President Ferdinand Marcos Sr., strongly believed in, and a belief that I have certainly inherited. This is why it is worth recalling how we championed the cause of the Federation of Free Farmers and expressed this unwavering support for this organization. Kaya naman sinisiguro ng Pangulo na dadaloy hanggang sa kanyang administrasyon ang pagtutok sa industriya ng pagsasaka at pangingisda. Sa katunayan, tinaasan pa ng administrasyon ang panukalang pondo para sa agri-fishery sector sa 72 at 40 bilyong piso para sa 2024 mula sa 85 at 88 bilyong piso ngayong taon upang maisakatuparan na ang hinahangad na modernisasyon sa sektor at para raw makamit ang inaasam na pagbabago sa matagal nang napabayaan na sektor. Hiniling ng Pangulo ang kasipagan at pagbabahagi ng kaalaman at karanasan ng federasyon sa pamahalaan upang pagtulungan ang maituturing na napakalaking trabaho. And that's why I look forward to your endeavors that will contribute to our shared vision of Bagong Pilipinas and help us march towards achieving a food and nutrition secure Philippines. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman po natin ang direktiba ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan at kanyang pangako sa mga atletang Pinoy. Tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. I would like to thank you for giving me this opportunity to be interviewed, of course, and I hope you keep on watching. Lagi kayo manood ng Ito ang Kongreso para malaman ninyo kung ano po nangyayari sa ating bansa at para malaman niyo kung anong ginagawa ng inyong mga congressman at ng mga senador. Maraming salamat. Ito ang Kongreso, Sunday, 10 a.m. on IBC 13. Walang mintis na pagbabalita, inyong matututukan. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi intensyonal. Magandang balita para sa mga motorista. 2 minutong news updates. Ihahatid sa inyo buong maghapon. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Sa pagdalo ng Pangulo sa Mayor's Forum, may isang mahalagang mensahe ang Pangulo sa mga pinuno ng bawat local government unit. Isang batas na rin ang nilagdaan ng Pangulo para sa mga LGU. Sa isang lokalidad, ang alkalde ang pangunahing nakatutok sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Kaya naman, sa isang pagtitipon ng mga pinuno ng iba't ibang lokal na pamahalaan at kinatawan ng United Nations, binigyang diin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng epektibong pagtugon ng local chief executives sa pangangailangan ng mamamayan. Maraming magandang salita sa national mga huhusay na speech, maraming mga display. Pero ang pagsak niyan, ang punot dulo niyan ay kayo, ang ating mga chief executive, local chief executive. Dahil kung wala kayong kakayahan na gawin lahat ito, you know that what will happen, we will not reach down to the ground level. And that's what we count on local government. Kaya naman sabi rin ng Pangulo, magamit sana ang Mayor's Forum na ito kasama ang United Nations para sa pagpapaibayo pa ng pagbibigay serbisyo publiko ng mga lokal na pamahalaan. I welcome this forum which seeks to harness the power of innovation, digital governance, resiliency building to ensure that the government can better respond to the demands of the times. It is in most opportune time for our national government agencies and LGUs to come together with the support of international partners to augment our strategies and approaches
towards achieving the Sustainable Development Goals. Pagtitiyak naman ng Pangulo na susuportahan ng pamahalaan ang mga local government unit kahit na sa ilalim ng Local Government Code ay devolve na o naibigay na sa mga lokal na pamahalaan ang kapangyarihan ng pamumuno sa kanilang lokalidad. Ang forum na ito nasakto rin sa anibersaryo ng pagsasabatas ng Local Government Code. Kaya sabi rin ng Pangulo, makatutulong ang forum na ito para sa paghahanap ng mga posibleng solusyon sa mga hindi pa natutugunan ng Local Government Code. We are now in the 21st century. There are new challenges in both the local and national levels. Issues that were not conceived of by the code's framers 30 years ago. That require us now to discover, to explore, to employ better ways of capacitating our localities. Kasabay rin ng lahat ng ito, pinirmahan ng Pangulo ang pagsasabatas ng RA 11964 para sa otomatikong income classification ng bawat LGU. Isa sa dulot ng batas na ito ay ang pagkakaroon ng basehan tungkol sa pagtukoy ng mga kinakailangang tulong ng lokal na pamahalaan at kanilang kapasidad para sa mga kinakailangang proyekto sa kani-kanilang nasasakupan. Sa kabila naman ng maraming mga hamon na kinahaharap ng bansa, hindi nalilimutan ng Pangulo na bigyang parangal ang ilang mga natatanging atletang Pinoy na nagbigay karangalan sa bansa. Proud to be Pinoy! Ganyan na lamang ang kasiyahan ng Pangulo nang harapin nito ang natatanging mga manlalarong Pinoy na humakot ng medalya mula sa naganap na 19th Asian Games sa Guangzhou, China kamakailan. Pasalamat tayo sa mga atleta natin at pinairalan nyo sa lahat ng buong Pilipinas at sa buong mundo kung gaano kagaling ang mga Pilipino kapag nagkaisa at sabay-sabay nagtutulungan. Ganito ang nagiging resulta. Sa kanya ring naging talumpati, tiniyak ng Pangulo sa mga atleta na binibigyang halaga ng pamahalaan ang mga ginagawa ng mga manlalarong Pinoy sa lahat ng kanilang mga torneo. Kaya sa isang gabi ng parangal para sa mga manlalarong nakapag-uwi ng 18 mga medalya, masasayang performances, cash incentives at presidential citation ang alay para sa kanila. On behalf of a proud and a grateful nation, I salute and I recognize the excellent performance that you displayed in the 19th Asian Games. Your victory has boosted our people's morale. Pangako rin ng Pangulo sa kanila ang pagpapaibayo pa ng pagtutok ng pamahalaan sa sports development ng bansa, gaya na lamang ng pagpapatayo ng modern training facilities para sa mga susunod pang manlalaro. Marami na rin tayong nagawa, ngunit aasahan ninyo, dadagdagan pa natin ang ating suporta para sa ating mga atleta. At sa susunod, makakaramdam naman tayo ng mas maganda pang resulta sa ating mga international competition. Para maisakatuparan ang layuning ito, ipatutupad ng Philippine Sports Commission ang 5-year Sports Development Plan mula ngayong taon hanggang 2028. Target nitong masagot ang matagal ng problema ng mga atletang Pinoy tungkol sa kinakailangan nilang iba't ibang pagsuporta. We know and understand that for our athletes to succeed in these competitions, they all need all the help that they can get, especially from their government. Sa ngayon, nagpapatayo na ang Philippine Sports Hub Facility sa New Clark City na nauna na rin ginamit noong 2019 para sa SEA Games. Binigyan na rin ng direktiba ang Philippine Sports Commission na makipag-ugnayan sa PAGCOR at iba pang ahensya para sa pagpapaibayo ng Medical Scientific Athlete Services Unit sa bansa. At yan po ang kabuuan ng mga naging pagkilos at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Mula sa usapin ng pagtatanggol ng ating teritoryo hanggang sa pagbibigay katiyakan ng magandang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Kaya samahan niyo po kaming muli sa mga susunod na linggo para sa mas marami pang hakbangin ng Pangulo. Muli ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.